Kabanata 666. Namumula si Irene. Sa palasyo ng Fuyao, ang mga kalalakihan ay alipin. Hindi niya akalain na nagmamakaawa siya sa isang lalaki. Matapos sumuko si Irene, huminto si Daryl at ngumiti. Ngayon ay nag-uusap na kami. Sino ka? Ang pula ng mukha ni Irene. Nakaramdam siya ng hiya at galit. Sinabi niya, ako, medyo diwata ako mula sa Fuyao Palace. Fuyao Palace. Natigilan si Daryl. Ano ang impyerno ng Fuyao Palace? May nagawa ba ako sa kanila? Habang pinoproseso ang mga saloobin sa kanyang isipan, si Daryl ay kuminang kay Irene. Galing ka sa Fuyao Palace. Tapos, bakit mo ako gustong patayin? Ano ang mali sa pagitan natin? Si Leroy Henderson, nakiusap sa amin si Leroy na patayin ka. Ang maliit na engkantada ay walang paraan upang itago ang anumang mga lihim. Alam niyang makakasama siya sa isa pang pag-aabuso kung hindi niya naibuhos ang mga beans. Napabuntong hininga si Daryl. Tila nakatakas si Leroy. Ikaw, pakawalan mo ako. Nag-aalalang sigaw ng maliit na diwata. Ang mukha niya ay namula ng pulang-pula. Marahil ay hindi ito napansin ni Daryl dahil sa madilim na nakapaligid. Narito ka upang patayin ako. Sa palagay mo ba pinakakawalan kita ng napakadali? Tumawa si Daryl at inaasar siya. Bueno, kung magmakaawa ka sa akin, baka bitawan kita. Ikaw, walang hiya. Nanginginig ang maliit na diwata. Paano niya nagawa iyon? Kiniliti niya ang mga paa ko at sinabihan akong magmakaawa sa kanya. Wala akong hiya. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Nagbigay si Daryl ng isang insouciant shrug at nakangiting sinabi. Hinawakan ulit ng kamay niya ang paa ng maliit na engkanto. Ikaw, huwag mo na akong guluhin. Ikaw, ang maliit na engkantoda ay kinamumuhian siya ng sobra. Patuloy siyang nagmumura sa isang mahinang boses. Kailangan mong bayaran ang presyo para sa pagsubok na patayin ako. Biro ni Daryl. Papahirapan na niya ulit ito. Biglang narinig nila ang bumubulusok na tunog ng tubig dagat. Ito ay isang kakaibang tunog. Kaya't si Daryl ay tumingin sa dagat ng walang malay. Nanginginig siya nang mapunta sa dagat ang kanyang tingin. Huminga siya ng isang matalim. Tuluyan na siyang natigilan. Ito, bamuka ang bibig ni Daryl. Pinunasan niya ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Kitang-kita niya na libo-libo ang mga bangka sa dagat na hindi kalayuan. Ang fleet ay patungo sa baybayin sa sobrang lakas. Hindi, nakita niya ito ng tama. F*8, may libo-libong mga sailboat na nakadock sa baybayin. Hindi niya makakalimutan ang eksena. Ito ay simpleng nakakagulat. Ang mga sailboat na ito ay malaki at ang bawat isa sa kanila ay nakapak na maayos sa mga tao. Nakikita niya na ang mga taong iyon ay nakauniforme ng baluti at may hawak na mahabang saber na nagbibigay ng isang kahanga-hangang aura. Ang barkong nangunguna ay may 5 palapag. Isang malaking watawat na may nakasulat na salitang commander ay nakataas sa bangka. Ito ay hindi bababa sa 10 metro ang taas. Malinaw na, nangangahulugan ito ng commander sa pinuno. F*6, sila ba ang mga tropa mula sa bagong daigdig? Parehong nagulat sina Daryl at Irene. Nanginginig sa takot si Irene. Nakita niya na ang mga sailboat na iyon ay gawa sa kahoy na istruktura at ang mga tropa ay nagbigay ng mga sinaunang kasuutan. Tiyak na hindi sila nagmula sa Universe World. Sa paghusga mula sa laki ng fleet, isang ligaw na hula ng lakas ng militar ay daan-daang libong mga sundalo. Sa pagtingin sa malayo, nakita nila ang isang madilim na masa na ginawa mula sa isang siksik na karamihan ng tao. Ang mga espada sa mga kamay ng mga sundalo ay kumikislap ng nakakatakot sa ilalim ng nagniningning na ilaw ng buwan. Hoy ikaw, mapawi ang akupoint ko, mabilis. Nag-aalala na sigaw ni Irene kay Daryl. Kabanata 667. Hoy narinig mo ba ako? Bilisan mo ako at palayain. Isang manipis na layer ng pawis ang may kwintas sa mukha ng maliit na engkantada. Nandoon ang bagong daigdig. Kailangan nilang tumakbo kaagad, bago pa mapawi ni Daryl ang mga akupoint ni Irene. 2 figure mula sa mga barko ang sumugod patungo sa kanila. Napakabilis nila. Sa isang iglap lang, nakarating sila sa harap ni Daryl. 2 silang payat, nasa katanghali ang lalaki na nasa edad na 40. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puting balabal at ang isa ay nakasuot ng itim na balabal. Sa unang tingin, para silang Hades. Ang ikinagulat ni Daryl ay ang lakas ng 2 lalaking iyon. Sila ay mga 5 Santo Marshal. F*6. Antas ng 5 Marshal Santo.
Nagulat si Daryl. Matagal na niyang nalalaman na maraming mga magsasaka sa bagong daigdig at sa pangkalahatan ang mga eksperto ay dumarami sa lugar. Ngunit hindi niya inaasahan na ang dalawa na pumalo ay nasa mataas na antas ng paglilinang. Isang hakbang lang ang layo nila mula sa Martial Emperor. Kapwa ang lalaking maputi at nakasuot ng itim ay binigyan si Daryl ng pataas at pababa ng walang ekspresyon na mga mukha. Silang dalawa ay ang tanyag na itim at puti na mga cavalier. Nang magtambol silang dalawa, maging ang Martial Emperor ay hindi kanilang laban. Snap! Bago bumalik sa isip si Daryl. Hinawakan ng itim at puting cavalier si Daryl at ang palso ng maliit na diwata. Tumalon sila at lumipad patungo sa malaking barko. Malinaw na naramdaman ni Daryl na ang kanyang panloob na lakas ay ganap na nasugpo. At hindi siya makapaglabas ng anumang lakas. Si Daryl at ang munting Encantado ay nahulog sa lupa sa kubyerta ng barko. Natulala si Daryl. Ang barko ay kasing laki ng 4 o 5 basketball court. Ang malaking lineup ng mga sundalo. Armado ng mahabang sabers na tipon sa paligid ng Daryl. Ang mga sundalong iyon ay pinamunuan ng isang babaeng commander. Ang babaeng commander ay mukhang nasa edad 27 o 28 taong gulang lamang siya. Na may perpektong mga tampok sa mukha at nakakahimok na kabayanihan. Isang gintong nakasuot sa kanyang katawan ang malinaw na nakabalangkas ng kanyang sexual na pagpapagaling. Siya ay isang babaeng may dikanais-nais na espiritu. Sakay siya ng isa sa isang mabait na kabayo. Ang katawan ng kabayo ay kasing pula ng dugo. Tiyak na ito ay isang napakagandang kabayo. Commander Sloan. Natagpuan namin ang 2 taong ito sa tabing dagat. Ang black and white cavaliers ay umusad. Yumuko sa babaeng commander na Sir Villeli at iniulat. Sa katunayan, ang babaeng commander ay si Sloan. Ang bantog na babaeng mandirigma ng bagong daigdig na kilala sa kanyang galing sa militar. Si Sloan, ang unang commander ng bagong daigdig ay namumuno sa mga tropa upang lusubin ang world universe. Siya ay may mataas na prestihiyo sa bagong daigdig. Sinakop niya ang isang matayog na posisyon at pangalawa lamang sa Emperor. GWP na palunok ni Daryl ang laway niya nang walang malay sa paggagaw niya kay Sloan. Hindi niya inaasahan na ang bagong daigdig ay mayroong walang katumbas na kagandahan. Ang kanyang nagpapataw na aura ay nagpahirap sa mga tao na huminga ng casual at tignan siya ng diretso sa mga mata. Ang ikinagulat ni Daryl, lalo pa, ay ang lakas niya ay hindi moari. Naramdaman niya ang isang mabibigat na aura na bumababa sa kanya. Puwed ba si Commander Sloan? Hindi, maaaring siya ay isang Martial Emperor. Muling sumubo si Daryl ng isa pang laway ng laway. Sa gulat, gaano kakatapang na hindi lumuhad sa harap ng ating commander na si Sloan. Sigaw ng itim at puti na cavaliers. Sa parehong oras, hinimok nila ang isang sipa sa likuran ng tuhod ni Daryl. Napunta si Daryl sa lupa. Sa wakas, si Sloan ay sumilip ng pababa kay Daryl at malamig na nagtanong. Sino ka? Kabanata 668. Naramdaman ni Sloan na ang lalaking nasa harap niya ay nasa level 4 Martial Marquis. Samantalang ang babae ay nasa level 4 Martial Saint. Hindi sila ordinaryong tao sa world universe. Nilamon ni Daryl ang laway niya para mapakalma ang nerbiyos niya. Hindi siya knave. Kung sinabi niya sa kanya na siya ay isang magsasaka, marahil ay hindi niya makikita ang pagsikat ng araw sa susunod na araw. Pagkatapos ng lahat, ang 2 mga kontinente ay may pasya na pag-alit sa bawat isa. Ang isang tao na namatay sa universe world ay isang maliit na panalo para sa bagong daigdig. Ako, napakamot si Daryl ng ulo at matalinong nagalihi ng dahilan. Sinabi niya, ako ay isang negosyante at nagpapatakbo ako ng isang maliit na kumpanya sa Donghai City. Negosyante, nagsinungaling ka. Bahagyang naghiwalay ang pulang labi ni Sloan. Isang marilag na hininga ng aura ang nagmula-mula sa kanya kaagad. Hirap na huminga si Daryl habang papasok sa kanya ang tingin. Hindi ako nagsinungaling sa iyo, bulalas ni Daryl. Bumili ako ng spiritual elixir sa lahat ng perang kinita ko. Kaya't ako ay isang Martial Marquis. Pawis na pawis si Daryl matapos niyang maangkin. Ang lakas ng babaeng commander ay talagang hindi moari. Naisip niya na maaaring wakasan niya ang kanyang buhay doon at pagkatapos ay sa isang pag-click sa kanyang mga daliri. Ang mga kilay ni Sloan ay mahigpit na nakakunot. At pagkatapos, itinuro niya ang maliit na Encantado mula sa kanyang kinauupuan sa pulang dugo na mukhang mabuting kabayo. Kung gayon, sino ang babaeng ito? Malamig na tanong ni Sloan. I am, kagat ng labi ng maliit na diwata.
Hindi alam kung anong sasabihin sandali. Bagaman hindi na naging aktibo ang palasyo ng Fuyao. Nanatili itong sekta sa mundo ng mga magsasaka. Sa mga mananakop ng bagong daigdig. Ang lahat ng mga sekta ng paglilinang sa universo ng daigdig ay dapat na alisin. Kung inamin ng maliit na diwata na nagmula siya sa Fuyao Palace. Tiyak na hindi siya makakatakas sa kanyang kamatayan. Kaya't nasa dilema siya kung ano ang isasagot. Balisa rin si Daryl. Bagaman sinubukan siyang patayin ng maliit na diwata. Hindi niya ito mabantayan na mamatay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang piling tao ng Universe World. Kinailangan nilang iwanan ang lahat ng mga personal na hinaing at tumayo ng nagkakaisa laban sa mga kaaway. Sa tuwing mawawala ang isang piling tao, dahado ang Universe World, hindi niya hinayaang mahulog ang maliit na Encantade sa isang sakuna. Tinaas ni Daryl ang kanyang ulo at sumagot kaagad. Siya ang asawa ko. Paf, namula ang maliit na diwata. Dumura siya kay Daryl at nagprotesta. Sinong asawa mo? Si Daryl ay walang kahihiyan. Siya ay talagang masama. Isang malokong tawa ang binitiwan ni Daryl at sinabi kay Sloane. Sister Sloane, pasensya na. Masama ang ugali ng asawa ko at madalas niya akong inaaway. Nakakahiya na ginagawa iyon sa harap mo. Si Sloane ay walang ekspresyon. Tinitigan niya si Daryl at malamig na sinabi. Ibig mo bang sabihin na mag-asawa ka na dumating sa tabing dagat ng hating gabi upang makipaglaro sa mga akupoint gamit ang iyong sapatos at medyas? Napansin ni Sloane na si Irene ay nakapin sa mga akupoint. Napabuntong hininga si Daryl at tumugon ng may mapaglarong ngisi. Sister Sloane, ako ay isang romantikong tao. Nag-set up ako ng mga romantikong petsa kasama ang aking asawa. Naisip namin na magiging masaya na maglaro ng mga akupoint sa tabi ng magandang beach sa gabi. Si Daryl ay nagpatuloy ng pisngi. Sister Sloane, maaari mo itong subukan kasama ang iyong asawa balang araw. Masaya. Pagkatapos na niya ng kanyang pangungusap, lahat ng mga sundalo ay humugot ng isang mahabang mukha at inilabas ang kanilang mga espada. Si Commander Sloane ay isang babaeng Diyos ng digmaan sa bagong daigdig. Siya ang pangalawa sa Emporter. Lahat ay magalang sa paligid niya. Bukod, ipinasa pa ng Emperor ang kautusan na hindi kailangan ng bow si Sloane nang makita niya ang Empower. Ang mga sundalo ng bagong daigdig ay nagtiwala sa kanilang commander na si Sloane ayon sa relihiyon. Gayunpaman, ang matapang at walang kabuluhan na tao ay naglakas loob na bagyain si Sloane. Ang Diyos ng digmaan, mayroon ba siyang wish sa kamatayan? Kabanata 669. Naguhukay ka ng iyong sariling libingan. Nakatakip ang tingin ni Sloane kay Daryl. Ang temperatura sa paligid ay tila bumagsak ng higit sa 10 degree. Ang pagpatay sa layunin ay sumilaw sa kanyang mga mata habang si Sloane ay nakatingin sa parehong Daryl at sa maliit na diwata ng malamig. I-drag ang dalawang taong ito. I-chop up at itapon sa dagat. Paano naglakas loob ang isang makinis na tagapagsalita ng isang biro sa kanya? Masyadong matagal siyang nabuhay. Ang Black and White Cavaliers ay umusog at gumawa ng dalawang mahabang saber sa kanilang mga kamay. Handa silang gupitin si Daryl. Nabigla si Daryl. Natigilan siya. F***sick. Gustong pumatay sa kanya ni Sloane dahil sa isang mapaglarong biro na kanyang binasag. Sino kaya ang mapunta sa awa? Commander Sloane. Kumapit ka. Isang nababalisa na boses ang tunog. Sa simula ng oras, isang tao ang mabilis na lumabas ng cabin. Ito ay Grandmaster ng Langit. Nagulat si Daryl nang makita ang Grandmaster doon. Mabilis niyang napagtanto na ang Grandmaster ng Langit ay lumikas sa bagong daigdig. Iniwan ni Monica ang Elysian Island sa dalawang kadahilanan. Ang una ay siya ay nagdadalang tao sa kanyang sariling anak. Ang pangalawa ay dahil ang Elysian Island ay sumali sa puwersa sa bagong daigdig. Ang Grandmaster ng Langit ay gumawa ng ilang mga hakbang at yumuko kay Sloane. Commander Shing Sloane, mangyaring maging maawain. Ang taong ito ay tinawag na Daryl. At kabilang ako sa Grandmaster ng Heaven Cult. Ang Grandmaster ng Langit ay nagulat din nang makita si Daryl doon sa paglalakbay na sinimulan niya kasama si Commander Sloane upang iwasan ang Universe World. Nagpakawalan ng hininga si Sloane matapos marinig iyon. Ito ay naging isang miyembro ng Grandmaster of Heaven Cult at isa sa amin. Sa kasong iyon, ay laluwas ko ang iyong buhay. Tiningnan ni Sloane si Daryl at may awtoridad na sinabi. Hindi kita bibitawan ng ganon kadali kung ulitin mo ito. Oo, umiling ulit si Daryl. Ang pananatilang buhay ay ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin. Hindi inaasahan.
Sinabi ni Sloan kay Daryl. Narating mo na ang level 4 Martial Marquis sa isang murang edad. Ikaw ay isang bihirang hiyas. Palagi kong pinahahalagahan ang mga talento. Sa ngayon, bibigyan kita ng isang opisyal na posisyon. Bibigyan ka ng pamagat ng isang Little Marquis. Ang Little Marquis ay isang opisyal na posisyon sa bagong daigdig. Ang mga opisyal na posisyon ay nahahati sa 9 na ranggo sa New World. Ang posisyon ng isang Little Marquis ay talagang napakababang ranggo. Kahit na ito ay nireranggo ang 7 sa labas ng maganda. Maaari siyang mamuno tungkol sa 100 mga tao sa base ng kampo. Salamat, Commander. Sa pinuno, natigilan si Daryl at mabilis na nagpasalamat sa kanya ng bongga. Asterisk 6. Sino ang may gusto ng posisyon na iyon? At bakit kakaiba ang pamagat? Little Marquis. Ang libu-libong malalaking barko mula sa New World ay nakadaong sa pampang. Iulat, mabilis na lumakad ang isang sundalo. Sinabi niya ng respeto kay Sloan sa isang kalahating nakaluhod na posisyon. Pinuno ng pinuno. Natagpuan ko ang tungkol sa 6 na pangunahing mga sekta sa universo ng daigdig at natutunan ko na silang lahat ay nagtipon sa Donghai City. Inaangkin nila na lumalaban hanggang sa araw na sila ay namatay at hindi kami papayagan. Ilang tao ang nariyan? Tanong ni Xing Yao. Commander sa pinuno. Ang kanilang lakas ay halos kapareho ng sa amin. Malapit sa 200,000 kasapi, magalang na sagot ng sundalo. Tumanggo si Sloan. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Makinig kayo. Mag-set up ng isang tent sa malapit at maghanda upang makapagpahinga ng maayos. Aatake muna tayo bukas. Panipi. Kabanata 670. Oo, ang tinig ng 200,000 sundalo ay yumanig ang kalangitan. Pagkatapos, lahat ng mga sundalo ay bumaba sa bangka at nagsimulang mag-set ng mga kampo. Mahusay silang nagsanay at ang lahat ay maayos. Si Daryl ay nagsuot ng isang solemne na ekspresyon nang makita niya ang nangyayari. Ang mga sundalong iyon ay maingat na napili sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay. Ito ay isang paakyat na labanan para sa World Universe upang manalo sa laban. Ang lahat ng mga tent ay naitakda sa ilang minuto. Mula sa malayo, ang libu-libong mga tolda ay naayos ng maayos. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Pinangunahan ni Sloan ang 12 mga elite sa gitna ng kampo at magkasamang naglagay ng isang enchanted na hadlang upang masakop ang buong kampo. Ang enchanted barrier ay isang hindi nakikitang nagtatanggol na takip upang mapanangga laban sa mga pag-atake ng dayuhan. Hindi marami ang maaaring mag-deploy ng ganoong uri ng kaakit-akit na hadlang. Nakita ni Daryl ang mga tala tungkol sa mga enchanted hadlang sa mga sinaunang libro. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita ito ng kanyang sariling mga mata sa totoong buhay. Nang makita na ang hadlang ay inilatag, si Daryl ay nabigo. Naisip niya na siya ay maaaring makalusot palayo. Ngunit pagkatapos na itakda ang hadlang, walang paraan upang makatakas. Ang sinumang nilalang na hinawakan ng hadlang sa pagkaakit-akit ay babalik. Napakalupok nito na kahit isang langaw ay hindi makapasok. Master Daryl, ano ang ginagawa mo? Isang boses ang biglang dumating sa tainga niya. Agad na lumingon si Daryl. Nagulat siya nang makita ang black at white na cavaliers na nakatayo sa likuran niya. Nakatingin sa sarili. F*6. Ang 2 piraso ng tae. Isinumpa ni Daryl sa ilalim ng kanyang hininga. May mali ba sa kanilang ulo? Nakakatakot makita silang 2 sa itim at puti. Tulad ng pagtingin kay Hades. Ito ay nakakatakot sa gabi. Gayunpaman, nagawa ni Daryl na maglabas ng kaunting ngiti. Ayos lang naman. Nakikipag-chat lang ako sa asawa ko. Hinawakan ni Daryl ang kamay ng maliit na diwata. Ang maliit na diwata ay tumingin sa kanya ngunit hindi niya sinubukan na makalaya. Hahaha, tumawa ang White Cavaliers at sinabing, Master Darby at Madam, pareho kayong nagpapahinga ng maaga ngayong gabi. Kailangan nating iwasan ang Donghai City bukas kaya't pareho kayong dapat magpahinga ng maayos upang pumatay ng maraming mga kaaway. Mabuti. Magpapahinga na ako ngayon. Pinilit ni Daryl na ngumiti at hinayla ang maliit na engkanto sa kampo. Tumanggi siyang kausapin ang 2 cavalier na iyon. Si Daryl noon ay isang pang-7 ranggo na opisyal. Kaya't mayroon siyang hiwalay na kampo. Bagaman nag-atubili si Irene, wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Dahil dito, natigilan si Yuf ang pagkapasok niya sa kampo. Sa tent, ang 2 dalaga ay tumayo ng may paggalang. Sa tabi ng isang malaking kahoy na bar aisles na puno ng mainit na tubig at pinasingaw. Natigilan din ang munting diwata.
Naglakad ang dalawang dalaga, yumuko kay Yufang, at sinabing, Master Darby, ikaw ay isang opisyal na may ranggo sa ikapito at narito kaming dalawa upang paglangkuran ka. Ang kahoy na bar aisles ay para sa pagligo. Ugali ng maligo bago matulog. Pinag-uusapan kung saan. Sinubukan ng kasambahay ang temperatura ng tubig at sinabi, Master Daryl, Madam, gabi na. Hintayin ng mga tagapaglingkod ang iyong asawa at asawa. Maligo at magpahinga. Ano, maligo at magpahinga. Sumulyap si Daryl sa munting diwata. Ano? Asterisk sick. Sinabi ba niyang maghugas ng sama-sama? Namula ang maliit na encantador. Naging mainit agad ang kanyang mukha. Ilang sandali. Kakaiba ang kapaligiran sa kampo. Matapos ang buong 10 segundo. Kumalma si Daryl at ngumiti kay Irene. Ang aking asawa. Sa kasong ito, maligo tayo at magpahinga ng mabilis. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.